Sa wakas, dumating na ang katapusan ng high school gangster. Nakuha ni Secretary Lee ang karapat-dapat sa kanya, at ang tunay na kaluluwa ni Lee Hien ay bumalik. Nagkita muli sila ni Sekyang, at dumating din ang swerte sa pag-ibig ni Lee Hien. Bigla siyang ipinahayag ng campus beauty, habang ang class beauty ay hindi nagpahuli. Sa huli, ano kaya ang pipiliin ni Lee Hien? Ngunit mayroon pa siyang mahalagang bagay na gagawin. Dahil sa biglang pagbaligtad ng 7-star gang, gumamit si Secretary Lee ng milyon-milyong won para sumulaan ang mga kaklase ni Lee Hien. Gusto niyang paratangan si Lee Hien ng pang-aapi sa paaralan, para ipadala siya sa juvenile detention. Gusto lang malaman ni Lee Hien ang isang bagay, kung kinalitan ba ang gamot ng kanyang ina. Siyempre, hindi aamin si Secretary Lee. Walang hiya niyang sinabi na ang gamot ay mula sa kanyang ina. Nabigo kang kidnapin ng aking ina dati, ngayon gusto mo akong targetin. Kahit mag-aral ako sa ibang bansa o mapunta sa juvenile detention, ipapadala mo pa rin ang aking ina sa mental hospital. Pagkatapos mamatay ng asawa ng chairman, ipapadala mo ang aking ina sa mental hospital. At ang posisyon ng asawa ng chairman ay magiging sa iyo na. Inilahad ni Lee Hien ang plano ni Secretary Lee. Pagkatapos ay dinalaan niya ito na huwag magkamali, ngunit hindi pinansin ni Secretary Lee ang banta ni Lee Hien. Sinabi niyang tiyak na ipapadala niya si Lee Hien sa juvenile detention. At pagkatapos ay ipapadala ang kanyang ina sa isang lugar na hindi makikita sa mapa. Pagkatapos nito ay umalis siya. Ang labanan ng dalawa ay malapit nang magsimula. Pagbalik ni Lee Hien sa klase, 3 babae ang nagbigay sa kanya ng maikling ginhawa. Hindi sila naniniwala na nang-aapi si Lee Hien sa paaralan. Nag-usap at tumawa sila. Sa oras na iyon, dumating si Sekyang sa silid-aralan. Sinabi niya kay Lee Hien na huwag mag-alala, kumbinsihin niya ang kanyang ama na kanselahin ang school committee. At ang pinakamahalaga ngayon ay si Yellow Hair at ang iba pa. Nahanap ni Lee Hien ang grupo sa billiard room. Binigyan niya sila ng huling babala, kung babawiin nila ang kaso ngayon. Hindi niya ito ipagpapatuloy. Hindi ito, talagang binugbog mo kami. Kung hindi ninyo babawiin ang kaso, kakasuhan ko rin kayo. Hindi pa tiyak kung sino ang biktima. Pagkatapos babalaan ng grupo, umalis na si Lee Hien. Si Yellow Hair at ang iba ay nag-usap, kahit takot silang gumanti si Lee Hien. Ngunit ang kayamanan ay makukuha sa panganib. Sa huli, nagpasya silang sumubok. Pagkatapos, hinanap ng 4 ang dating boss na si Away. Umaasa silang makakuha ng kanyang pakikilahok, para mas malaki ang tsansa ng tagumpay. Agad na tumanggi si Away. Sinabi ng 4, noong una nilang inaapi si Lee Hien. Marami siyang ginawa, ito ay naglagay kay Away sa mahirap na sitwasyon. Samantala, tinawag si Lee Hien sa istasyon ng pulisya, dahil nasa ospital ang kanyang ina, at hindi makontak ang kanyang ama. Kinailangan siyang tawagin ni Officer Lee para sa mga tanong. Sinabi ni Lee Hien na siya rin ay biktima, at agad na ipapakita ang video na kanilang ini-upload. Ngunit natuklasan na nabura na ang video. Pagkatapos umalis sa istasyon, tinawag ni Lee Hien ang dating mga kapatid ng 7-star gang. Ngunit ngayon sila ay mga tiyuhin niya na. Nang marinig ito ng fat brother, nagalit siya at nagsalita ng masama. Sinabi ni Lee Hien sa dalawa, ang pinakamahalaga ngayon ay hulihin si Secretary Lee, at dalhin siya sa harap ng chairman. Kapag nalantad ang mga gawain ni Secretary Lee, mawawalan siya ng proteksyon ng chairman, at wala na siyang karapatang makipaglaban sa kanya. Pinakiusapan ni Lee Hien ang dalawa na hulihin si Secretary Lee, habang siya ay may mas mahalagang bagay na gagawin. Kailangan kong maghanda para sa midterm exams. Midterm exams. Ang eksamen na ito ay ang unang eksamen para sa school grades. Kaya hindi ako pwedeng mapunta sa juvenile detention. Kung makakapasok ako sa kolehiyo, ay nasa inyong mga kamay. Kaya pakiusap. Oo, naiintindihan ko, kuya. Ingat po kayo, kuya. Di nagtagal, natapos ni Lee Hien ang midterm exams. Hindi inaasahan, napakabilis ng kanyang pag-unlad, nakakuha pa siya ng 61 puntos. Pagkatapos ng klase, hinanap ni Away si Lee Hien. Tila may gustong sabihin, ngunit sa oras na iyon, bigla siyang nilapitan ng campus beauty. Inanyayahan niya si Lee Hien na kumain ng rice cake kapag may oras. Malinaw na hindi naintindihan ni Lee Hien ang nais ng campus beauty. Agad niyang tinanggap ang imbitasyon. Nagulat ang mga kaklase nang makita si Lee Hien. Hindi nila inakala na gusto siya ng campus beauty. Gayunpaman, ang class beauty na may lihim na pagtingin kay Lee Hien ay hindi masaya. Sino ang mas maganda, siya o ako? Sa hitsura, pareho kayong maganda. Pero mas maliit ang mukha niya kaya mas maganda ang proporsyon. Ibig sabihin, mas malaki ang mukha ko, ganun ba? Hindi.
Hindi naman sa ayaw ko ng maliit na mukha, ang mukha na may ganitong laki ay may presensya, at ang mga features ay mukhang mas fresh at gwapo. Kaya nga sinasabi mo na mas malaki ang mukha ko, di ba? Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi ko sinabing malaki ang mukha mo. Ang totoo, masyadong maliit ang mukha niya. Nakakaasar ka talaga. Wala ka talagang alam sa mga babae, ano? Mahirap unawain ang puso ng babae. Sabi ni Hihian, mas mahirap intindihin ang isip ng babae kaysa sa math. Habang sinasabi ito, may napansin ako. Ngayon, mas kaunti ang mga taong gustong makipag-socialize. Mahirap makilala ang ibang tao. Kung gusto mong makakilala ng mga interesanteng tao, subukan ng Soul. Mas masaya makipag-usap sa mga taong nakakaintindi sa'yo. Gamitin ang group chat party para makipag-usap at kumanta ng karaoke kasama ang iba. Sa interest groups, pwede kang makipag-usap tungkol sa mga palabas na pinapanood mo. Ang soul matching ay makakatulong sa iyo na makahanap ng kaparehong kaluluwa. Maaaring umabot sa 77% ang inyong soul compatibility. Mas madaling makatagpo ng mga taong may parehong interes at pananaw sa soul. Pagkatapos, tinawag siya ni Officer Lee sa istasyon ng pulisya. Dahil sa huli, nagpa siya si Yellow Hair at ang iba nakasuhan siya. Sa panig naman ni Sekyang, hindi niya nakumbinsi ang kanyang ama na kanselahin ang school committee. Bukas na ang araw ng pagsasampa ng kaso. Wala pa ring solusyon si Hihian sa ngayon. Pagkatapos, pumunta siya sa ospital para alagaan ang kanyang ina. Nakita ang malaking pagbabago ng kanyang anak. Sinabi ng ina na tiyak may babaeng gusto si Hihian. Bumuti ang iyong pangangatawan. Kapag may babaeng gusto ang lalaki, bumubuti ang kanyang pangangatawan. Ganyan din ang iyong ama noon. Sino? Si Secretary Lee. Kamakailan lang, bumili pa ng bilya ang iyong ama para sa kanya. Hindi inasahan ni Hihian ito. Ang ilang salitang binanggit ng kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Pagkatapos, ibinigay ni Hihian ang address ni Secretary Lee kay Fat Brother at Dong Jiu. Agad silang pumunta doon. Samantala, pumunta si Hihian sa prosecutor's office dahil sa kaso. Umasa siya na mahanap si Secretary Lee. Ngunit tumawag si Dong Jiu. Pagdating nila, wala nang tao sa villa, at bigla namang dumating si Away. Nagbago siya ng panig sa huling sandali. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi mo pa ba nakikita? Nandito ako para mangulo. Nagalit si Hihian sa biglaang pagbabago ni Away. Ngunit sa susunod na sandali, ang password ng computer ay 9,527. Hindi pala talaga nagtataksil si Away. Ang layunin niya ay tulungan si Hihian na makuha ang video evidence. Agad silang nagsimulang magbakbakan. Kahit si Sekyang na karaniwang mahina ay sumali sa laban. Madaling natalo sina Yellow Hair. At dumating din ang mga pulis. Si Hihian ay agad ipinakita sa kanila ang video ng pang-aapi sa kanya noon. Ngumuya ka na. Lunukin mo. Hindi inaasahan. Kusang umamin si Away at tinanggap ang kanyang pagkakamali. Ako at sila ang nanakit kay Song Hihian. Ninakawan namin siya at binugbog. Ang dahilan kung bakit tumalon si Song Hihian mula sa tulay ay dahil sa akin. Sa huli, sina Away at Yellow Hair ay pananagutin sa ilalim ng batas dahil sa pang-aapi sa paaralan. Magkakaroon sila ng bahid sa kanilang buhay dahil dito. Nakaramdam si Hihian ng pagkakasala kay Away. Ngunit naisip ni Away na ito ay nararapat sa kanya. Ngunit nang tumalikod si Hihian para umalis, nakita ni Away ang dating Hihian. Nagtitigan sila. Sa sandaling iyon, tapat na humingi ng tawad si Away kay Hihian. At tila nakaramdam siya ng kaluwagan sa sandaling iyon. Sa kabilang banda, tinawag si Hihian sa ospital. Ang matagal nang nawawalang chairman ay sa wakas ay lumitaw. Chairman, bakit ka naging napakapabaya? Nasaktan mo na naman ang iyong balikat. Noong nakaraang beses, sa away sa Jianglin, nasaktan ang iyong ulo at kailangan mong uminom ng gamot. Masaya mong sinabi na walang problema, kaya hindi namin kayo matulungan. Tingnan mo, pamayat ka. Hindi, nagkita na ba tayo ng privado? Napagtanto ni Hihian na masyadong marami siyang sinabi, kaya agad niyang sinabi na narinig lang niya ito mula sa kanyang ama. Natatakot si Hihian na mapansin ng chairman. Plano niyang gumamit ng mga dahilan para makalusot, ngunit hindi niya inaasahan. Bilang pinaka-nakakaalam kay Jokpa, paano hindi mapapansin ng chairman na ang kaluluwa sa katawan ng high school student na ito ay si Kim Jokpa. Hindi na mapigilan ni Hihian ang kanyang sarili. Labis niyang inaasam na may makakaunawa sa kanya ngayon. Di nagtagal, pumunta si Hihian sa ospital. Sa wakas ay gumaling na ang kanyang ina. Pagkatapos ayusin ang mga papeles para sa paglabas, hinimok ni Hihian ang kanyang ina na iwan ang kanyang ama at humanap ng bagong mabuting lalaki. Ngunit sinabi ng kanyang ina na 20 taon na siyang hindi nakapagtrabaho.
at hindi alam kung paano makisalamuha sa iba. Binanggit ni Hee Hien ang kanyang ama, si Chairman Bay. Bigla siyang may naisip, agad-agad siyang pumunta sa airport. Talagang nakita niya si Secretary Lee sa likod ni Chairman Bay. Nang makita niya si Hee Hien, gusto niyang tumakas. Ikaw ba si Song Hee Hien? Hindi mo dapat ako tawaging Song Hee Hien. Dapat mo akong tawaging anak, hindi ba? Okay, Chairman Bay. Pagkatapos ay dinala niya pabalik si Secretary Lee. Hindi makapaniwala si Chairman Bay nang makita si Hee Hien. Hindi niya inakala na sa loob ng 5 taon na hindi sila nagkita. Ganito kalaki ang pagbabago ng kanyang anak. Sinabi ni Hee Hien ang tungkol sa pagkidnap sa kanyang ina, at ang pagtatangka na ipadala siya sa juvenile detention. Inilahad niya ang lahat. Gusto sanang magpalusot ni Secretary Lee, ngunit kilalang kilala na siya ni Chairman Bay. Paano niya hindi malalaman ang ugali nito? Sa pagkabalisa mo, mukhang totoo nga. Kaya mo bang panagutan ang mga kahihinatnan nito? Hindi sa kanya ka dapat lumuhad. Dapat kang lumapit at lumuhad sa akin. Ako ang taong dapat mong hingan ng tawad. Ano pa ang hinihintay mo? Sa huli, lumuhad si Secretary Lee sa harap ni Hee Hien at humingi ng tawad. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Mula ngayon, nawalan na ng kakampi si Secretary Lee. Siguradong magiging mapagpakumbaba na siya, matapos maipaghiganti ang kanyang ina. Nang aalis na sana si Hee Hien, tinawag siya ni Chairman Bay. Oo, ito talaga ang aking anak. Nagpa siya akong ilagay ka sa family register. Bagamat sa wakas ay tinanggap na siya ng kanyang ama, hindi pumayag si Hee Hien na ilagay siya sa family register. Sa halip, sinabi niya kay Chairman Bay na hindi siya karapat-dapat na maging ama. Sinabi pa niya na ang isang taong nang iwan ng asawa at anak ay hindi karapat-dapat na maging lalaki. Matapos sermonan si Chairman Bay, tumalikod siya at umalis. Pagbalik sa klase, agad siyang nilapitan ng 3 kaklase na babae. Nang malaman na nalutas na niya ang problema sa mga bully, napanatag na sila, ngunit galit pa rin ang class beauty kay Hee Hien. Sa tulong ng ibang kaklase, sa wakas ay naintindihan ni Hee Hien. Pinatawad siya ng class beauty. Sa sandaling iyon, pumasok si Sekyang sa klase. Nang makita niya si Hee Hien, misteryosong hinayla niya ito palabas. Hoy, may sumapi sa'yo no? Hindi lang dahil magkahawig kayo. Pati ang DNA test results ay nagpapakitang ikaw si Song Hee Hien. Hindi alam ni Hee Hien kung paano ipapaliwanag, kaya nagdahilan siyang may naghahanap sa kanya, at dali-daling umalis. Tinanggap niya ang imbitasyon ng Campus Beauty. Kumain sila ng tteokbokki sa isang restaurant. Inamin ng Campus Beauty ang kanyang nararamdaman kay Hee Hien. Matapos mag-alinlangan, sinabi niyang sisigat siya pagkalipas ng 2 araw. Sige, hihintayin kita. Kinabukasan, dinala ni Hee Hien si Sekyang sa punerarya, at sinabi sa kanya ang totoo tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang Kim Jokpa. Ikinwento niya ang lahat kay Sekyang. Bumalik na si Song Hee Hien. Ikaw ba talaga si Hee Hien? Sa sandaling ito, bumalik na ang tunay na Song Hee Hien. Nagpaalam siya kay Sekyang. Nag-usap sila ng magdamag, parang walang katapusan ang kanilang pag-uusap. Sa huli, nailabas nila ang lahat ng kanilang sama ng loob. Pagliwanag ng umaga, nagpaalam din ang kaluluwa ni Hee Hien kay Jokpa. Sa puntong ito, nakalimutan na niya ang nakaraan. Sinabi ni Hee Hien kay Jokpa na mabuhay ng mabuti gamit ang kanyang katawan. Pagkatapos ay umalis na siya sa mundong ito. Sa katapusan ng kwento, tinanggihan ni Hee Hien ang pag-amin ng Campus Beauty. Nakapasa siya sa kolehiyo gaya ng kanyang nais, at nasa parehong paaralan sila ni Sekyang. Wakas ng